Minsan ay hindi na bawat araw ko ay hawak mo, hindi manganamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Higit sa aking karanas, higit sa aking isipin, ay kaya mo gawin. Higit sa aking kalakas, higit sa aking inabot, higit sa aking isipin, ay kaya mo gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di makakapag sa piling ko. Bawat araw ko ay hawak mo, di makakapag sa piling ko. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap
Sa panahon natin ngayon, wala ka na masyadong maririnig na kwento ng revival. Mayroon na ba tayong nasaksihan na patay na buhay? Pinag-pray lang na buhay. Wala. Mayroon na ba tayong narinig ngayon na isang pastor nag-preach, 3,000 ang tumanggap in one preaching? Wala. Ano kaya nangyari? Pero sa panahon natin, sa generation natin, must well-train ang mga tao. Education, halos lahat aral. Mas mataas ang mga aral ng mga tao ngayon compare sa panahon ng mga disciples. Mas magagaling. Lahat ng husay nasa atin na ngayon. Social media, gamitin, lahat. Gabi ang galing. Education, very advanced. Pero ang bunga, wala. Pero sabi ni Jesus, hindi enough yung knowledge. Kasi kapag ang knowledge ay hindi empowered by the Holy Spirit,
yung knowledge ay nagpo-form ng pride sa tao. Pero kapag ang knowledge ay pinasakop sa Holy Spirit, nagiging useful ito for the enlargement ng kingdom ng ating Panginoon. Ang hinahanap ni Lord ay mga tao na connected sa Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit lang ang ginagamit ng God the Father sa panahon natin ngayon at sa susunod pang henerasyon. Dalangin natin na maranasan natin ito. Amen? Yung matinding revival. To deliver the Word God, please welcome Pastor Al Belga. Sa pinagpalang araw sa bawat isa sa atin, kumusta po kayong lahat? Kumusta po ang bawat isa sa atin? Kumusta kayo sa inyong mga tahanan? Kumusta po ang ating pakiramdam? Kayo po ba ay nasa maayos na pakiramdam sa oras na ito? Ako, dito naman po sa amin ay maayos naman. Praise God, dahil ang Diyos natin ay laging mabuti at lagi po siyang gumagawa sa iba't ibang kaparaanan upang tayo po ay matatagpo ng ating Panginoon. So kaya po, bago tayo magpatuloy sa ating mensahe sa araw na ito po ang araw na binigyan ulit tayo ng Panginoon ng panibagong pagkakataon upang pag-usapan ang kanyang mensahe para i-enjoy at the same time yung kanyang presensya sa ating mga tahanan. Kaya po, alam ko na bawat isa ngayon ay kayo po ay handang-handa na at ito po ay pinaghandaan ng bawat isa. Kaya pinalangin ko na ang inyong mga pamilya ay magsama-sama tayo sa ating pakikinig ng mensahe ng ating Panginoon. But higit sa lahat ay bago po natin ito gawin, ay tayo po ay magkaroon ng tamang paghahanda, tamang preparation sa ating isip, sa ating puso, para yung mensahe ng ating Panginoon ay maunawaan po natin at higit sa lahat, ito ay ma-internalize ng ating espiritu upang ang mensahe ng ating Panginoon ay patuloy natin magamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya po kung handang-handa na po kayo, ay patuloy po natin pinakaalaala na kailangan po meron kayong Bible sa inyong tabi or kaya sa inyong cellphone, meron kayong mga Biblia, kung kayo po ay nagno-note sa notebook, dapat po meron tayong notebook in ballpen or kaya sa inyong cellphone. Ito po ay mga ilang paalaala lamang upang patuloy po natin maiparamdam sa ating Panginoon na ang kanyang salita ay ating pinapahalagahan. So kayo po, inaanyayahan ko po kayong lahat na tumayo sa presensya ng ating Panginoon at tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, good morning. Good morning, Father. Good morning, Holy Spirit. And thank you for another Sunday. Thank you for another opportunity na binigay mo sa amin upang ang iyong salita ay makarating sa bawat sambahayan, sa bawat pamilya at sa bawat individual na patuloy na hinahanap ang iyong salita sa kanilang mga buhay. Kaya Panginoong Jesus, sa oras na ito ay ihanda niyo po ang puso at isip ng bawat niya sa amin upang ang iyong salita, ang iyong mensahe ay patuloy po namin maunawaan. Marami pong salamat, Lord, and all glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa oras po ito ay nais ko pong ibahagi at nais ko pong pag-usapan natin ang bagay na ito na para sa akin ay isang mahalagang mensahe na nakataon or ito po ay mensahe na talagang angkop doon sa o timing sa ating mga nararanasan, especially tayong mga mananampalataya. Ito po ay mensahe ni Paul sa lahat ng mga mananampalataya ng kanyang audience ng time na ito. At ito po ay naisulat sa Book of Romans. So, si Paul po ang author ng babasahin natin ngayon. So, samahan niyo po ako sa Book of Romans chapter 5 and then verse 3 to 5 ang babasahin natin. Ito po ay nasa NLT na salin. Sabi po dito sa verse 3, we can rejoice too when we run into problems and trials. For we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength of character. And character strengthens
our confident hope of salvation. And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with love. And pagtulutan niyo po ako muli na basahin sa inyo upang mas lalo po natin maunawaan, at habang binabasa po natin dito ay tingnan niyo po word by word, and the Holy Spirit will help us to understand His words. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength, our character, and character strengthens our confident hope of salvation. And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Hindi po madali ang mensahe nito. Hindi madali yung mga verses na ating binasa, sapagkat nung time na ito, ako ay naniniwala na kung bakit ito ay isinulat ni Paul at pinarating niya sa mga mananampalataya doon sa Roma. Malamang ay itong si Paul bilang kanilang leader at bilang kanilang pastor ay mayroong nakikita, mayroong nalaman na ang mga mananampalataya nakakaranas ng mga problems and trials. And even in our times, mga kapatid, di po tayo ligtas sa bagay na ito. Tayo po ay nakakaranas ng problems and trials. And most of us, kapag tayo ay nalalagay sa ganitong situation, mayroong mga problems and trials, hindi natin kaagad-agad nauunawaan ang purpose ng Diyos kung bakit niya inaalaw ang sitwasyon ito. Then, kapag tayo ay nakakaranas, umaharap sa mga problems and trials, ay lumalabo yung ating pag-unawa or lumalabo yung salita ng Diyos, or minsan, para bagang nawawala sa ating memorya yung salita ng ating Panginoon, especially yung kanyang mga pangako na ating pinagkakawakan. Pag nasa ganitong sitwasyon ay hindi tayo at peace, hindi tayo kampante sa mga nangyayari, at walang taong masaya na humaharap sa mga problems and trials ng buhay. Kaya po, madalas, ang mga taong humaharap sa ganito ay pinaghihinaan ng loob, or minsan ay kini-question pa, o dumarating sa panahon na hindi man natin gusto o hindi man natin ninanais, pero para bagang napapatanong tayo sa ating Panginoon na minsan, Lord, bakit ako? At bakit kailangan mangyari ito sa akin o sa aking mahal sa buhay? So lahat tayo ay may mga kanya-kanyang karanasan, may kanya-kanya tayong mga kwento ng buhay natin na minsan ay talagang hindi po maganda. Pero balikan natin yung word na binasa natin. Ang naging bungad kaagad ni Paul sa mga mananampalataya sa Roma, sabi niya, we can rejoice too. Kahit mayroong mga problema, kahit mayroong mga trials, wala pa rin naman tayong maging masaya. Kasi si Paul ay hindi siya nag-focus doon sa problems and trials, bagkus ang naging focus niya ay dinivert niya doon sa positibong bagay na magagawa ng mga problems and trials sa life natin. Sapagkat ang sabi niya, for we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength of character. And character strengthens our confident hope of salvation. And then sabi niya sa verse 5, and this hope will not lead to disappointment. Oh, ibang hope yung tinutukoy dito. Kasi meron naman talaga mga bagay sa sitwasyon natin na tayo ay umaasa, pero in the long run, tayo ay nadi-disappoint. Kumbaga, ini-exercise natin yung hope sa life natin, pero bandang dulo, yung naging resulta ng hope na ito ay disappointment. Pero si Paul, sinasabi niya dito, in this hope will not lead to disappointment. For we know how dearly God loves us, because He has given us
the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Ang mensahe na ipaparating sa atin ni Lord ay pinapagatan kong never lost hope. Never lost hope. Dapat huwag mawala sa atin at huwag tayong mawala ng pag-asa kahit mayroong problems and trials. Hallelujah! Bakit? Kasi kung titingnan natin doon sa last phrase ng verse 5, ang sabi doon, in this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Although, hindi sinasabi ni Paul na wala ng problems. Actually, in-acknowledge ni Paul na sa ating walk as follower ni Jesus Christ ay mayroon pa rin problems and then mayroon pa rin trials. Pero sa gitna ng problems and trials, ay ang dapat na maging response natin ay maging hopeful. Bakit? Because, sabi niya, sa negatibong sitwasyon ay mayroong positibong hatid. Sa pangit na karanasan ay mayroong magandang naitudulot. Lalo na kung ang ating kumpiyansa ay andoon sa great love ng ating Panginoon. Dito ay pinapakita ni Paul na sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos ay binigyan niya tayo ng banal na Espiritu. Ang Holy Spirit, ang siyang kasama natin everyday, ang banal na Espiritu na siyang naninirahan na sa atin, ang banal na Espiritu ay ang ating helper. Siya yung tumutulong sa atin. So don't lose your hope or never lose your hope because the Holy Spirit is in you. 2 Corinthians 1:22. And He has identified us as His own by placing the Holy Spirit in our hearts as the first installment that guarantees everything He has promised us. So, naintindihan ni Paul, people of God, at ipinapaunawa sa atin sa oras na ito. And the Holy Spirit is the first installment ng God the Father in us as believer. And dahil ang Holy Spirit ay nasa atin, nagbibigay ito ng garantiya or nagbibigay ito ng guarantee sa lahat ng mga believer that every promise of God, yung word ni Lord ay ma-fulfill sa life natin because of the power and because of the help of the Holy Spirit na nasa atin na. Philippians 1:20, for I fully expect and hope that I will never be ashamed, but that I will continue to be bold for Christ as I have been in the past. And I trust that my life will bring honor to Christ whether I live or I die, because the Holy Spirit is in us. So people of God, today I encourage you, never lose hope. Hallelujah. Because the love of God, the presence of the Holy Spirit, our helper, our comforter, ay nasa atin na ang banal na Espiritu. So, kung ang banal na Espiritu ay nasa atin, hallelujah, at ito ay installment, sabi nga dito sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22, the first installment that guarantees everything He has promised us is the Holy Spirit. Hallelujah. So, Philippians chapter 1 verse 20, for I fully expect and hope, hallelujah, that I will never be ashamed, but that I will continue to be bold for Christ. I have been in the past, and I trust that my life will bring honor to Christ whether I live or die. Kahit mayroong trials and may problems, never give up. Hallelujah. No place to quit. No time to quit. And wag na wag natin i-entertain yung mga bagay
never lost hope because mahal tayo ng ating Panginoon and the Holy Spirit ay nasa atin. Sabi nga ni Paul, hindi tayo ipapahiya ng ating Panginoon. At hindi tayo dapat mag-give up kasi andyan ang Holy Spirit. Everyone experience problems. Normal yon. Disappointments, given. And waiting seasons, sometimes these make us feel like giving up. But the Bible teaches that our trials are not meant to destroy us. They are meant to develop us. So ang purpose pala kung bakit inaalaw ni Lord yung mga trials and mga problems sa life natin, not to destroy us. Hallelujah. But to develop us. Yun po ang purpose. Hope in Christ is not wishful thinking. It is confident expectation because God's promises never fail. Ang Holy Spirit ay nasa atin. So ang Holy Spirit ang laging mag-remind sa atin na lahat ng mga promises ni Lord one day ay isa sa katuparan ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin. When we keep our hope in God, every trial becomes a tool for our growth. Yes, kapag tayo ay nananatili, because some people, kapag nakakaranas ng trials, ng problems, ang una nilang naiisip ay iwan yung sitwasyon. Talikuran yung sitwasyon. Or kaya, kapag ang problems ay nangyayari sa church, yung iba umaalis sa church. Kasi nga mayroong problem sa church. Pero yung iba, umalis sa church kasi mayroong problema sa church. Tapos maghahanap ulit ng another church. So, yung isa na may problema sa church, umalis sa church, then another, maghahanap ulit ng church. Same. Magkakaroon ng problema. Parang ganito yan. Dahil may problema sa family, gusto mong iwan ang family mo. Gusto mong iwan yung someone na dahil mayroong problem. Pero maghahanap ka ng another family. Mag-build yung son, mag-build ng another family. Maghahanap ka ng another someone. So same. Magkakaroon pa rin ng problema. Ano bang problema tinalikuran mo ay siyang problema ang kakaharapin mo pagdating ng panahon. Hanggat ang isang problema ay hindi na-serve yung pinaka-purpose nito sa life natin, babalik at babalik at babalik yan sa iyo. Because the problem, people of God, kung ito ay ginagamit ni Satan para panghinain tayo at para alisin tayo sa presensya ni Lord. Si Lord naman ay inaalaw niya ang bagay na ito upang makita natin yung kamay ng Diyos at makita natin yung paglago natin sa bagay na yun. So ang problema, the trial, hindi para panghinain ka, kundi para palakakin ka. Hindi para alisin ka, kundi patatagin ka. Hindi para saktan ka, kundi para buuhin ka at patatagin ka upang ikaw, isang araw, yung mga kakaharapin mo ay makayanan mo. Dahil, habang tayo ay tumatagal pa sa paglalakbay sa mundo ito, habang ang buhay natin at ang edad natin ay pataas ng pataas, palawak ng palawak ang ating mga ginagalawan, mas lalong lumalaki, mas lalong tumitindi ang mga challenges na buhay natin kaharapin. Kaya, ang problema ay hindi dapat ikinalulungkot, kundi dapat ay, sabi nga ni Paul, we can rejoice too. Kahit mayroong problems and trials. And today, ay gusto ko po na matulungan tayo ng salita ni Lord. Mayroong tatlong bagay. 3 biblical ways to keep our hope alive. Paano ba mananatili yung pag-asa na buhay sa atin kahit mayroong problema? Alam niyo ba, people of God, napakalaking bagay at napakalaki ng maitutulong natin sa atin ng bagay na ito. Kasi kapag ang isang tao ay hopeless na siya, ito ay isang state or isang situation sa kanyang isipan na nakaka-apekto sa kanyang buong katawan.
Kapag ang isang tao ay hopeless, mahina ang kanyang recognition, mahina ang kanyang planning, at mahina ang kanyang decision making. Nagiging mahina yung mga bagay na yun. Kaya, kapag hopeless tayo sa isang sitwasyon, wala na talaga tayo nagagawa. Kaya nga, dapat alisin natin yung bagay na yun at tingnan natin ang salita ng Panginoon. Ano ba yung kanyang tatlong pamamaraan, the purpose ng Biblia, upang kahit dumadaan tayo sa problema, ay nananatili pa rin tayo nakatayo. Okay? 3 biblical ways to keep our hope alive. Number 1, see every problem as God's process. Romans 5:3-5. Balikan po natin ulit. Ano sabi doon? We can rejoice too when we run into problems and trials. For we know that they help. Wow! The problems and the trials ay help pala sila. Sila pala ay tulong to develop our endurance. And endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. So, ito yung magandang nagagawa. That's why, see every problem as God's process. So ito pala ay pamamaraan ni Lord to develop our endurance. Na kahit na anong situation, kahit gaano kalaki yung problem, still you are hopeful na lahat ng yan ay kasama sa process ng Panginoon para tayo ay mag-develop. Upang tayo ay maging strong, upang tayo ay mapalakas. So ang purpose ito ay hindi dapat tayo mapanghina kapag may mga problems. Hindi dapat tayo masira kapag may mga trials. Problems are not always punishment. Many times they are God's classroom for us to grow, for us to be strong. Hallelujah. Every trial becomes a step from spiritual immaturity to maturity. Every trial, every problem becomes an opportunity to witness God's miracle. Or every trial or problem, a lesson in trusting God's perfect timing. Kaya nga, kapag dumadaan tayo sa mga problems and trials, tingnan natin ano ba yung gusto ni Lord na ma-achieve niya sa akin sa pamamagitan ng sitwasyon na ito. Kasi minsan, kung kailan natin naranasan yung bagay na yun, yun yung pala yung way ni Lord para lamang ma-display yung kanyang miracle sa bawat isa sa atin. God is more interested in developing our character than removing our difficulties. Mas yun ang nais ni Lord. Ang isa sa wino-work out ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin ay malabas yung Christ-likeness sa buhay natin. Paano nangyayari yun? Isa sa mga pamamaraan na inaalaw, pinapahintulutan ng ating Panginoon ay yung mga trials sa buhay ng bawat isa sa atin. So every trial has a purpose when God is in control. Doon natin yung makikita. Amen. At pangalawa, depend on God's strength, not your own. Kapag dumarating ka doon sa matinding trials, please, huwag kang magtiwala sa sarili mong lakas, huwag kang magtiwala sa sarili mong mga kaparaanan, bagkus dumepende ka. Depend on God's strength, not your own. At sinusupport ito ng 2 Corinthians 12 verse 9 and 10. Each time, he said, my grace is all you need. My power works best in weaknesses. So, now I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me. That's why I take pleasure in my weaknesses. And in the insults, hardships, persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. Wow! Very powerful.
Ito yung mindset na mayroon si Paul. Ito yung mindset na dapat mayroon tayo. Lalo na kapag dumadaan tayo sa mga trials and problems. Ulitin po natin. 2 Corinthians 12 from verse 9 to 10. Each time, he said, "My grace is all you need. My power works best in weaknesses. So now I am glad to boast my weaknesses, so that the power of Christ can work through me. That's why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, hardships, persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong." Wow, hallelujah. Because of the grace of God, because of the love of God, because of the power of God. Kaya people of God, kapag dumadaan ka, kapag ang pamilya ninyo sa mga oras na ito ay mayroong matinding pagsubok na kinakaharap. Tulad ng kunyari ay nawalan ng trabaho yung father, or kaya nawalan ng trabaho yung breadwinner sa inyong family, or kaya mayroon pang mga problems sa harap. Kung ano pa bang mga matitinding problema na pwede or kaya kinakaharap ng inyong pamilya today. Never lose hope, people of God. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang mawala ng pag-asa sapagkat si Lord mismo, yung kanyang power, yung kanyang grace, yung kanyang mercy, hallelujah, ang lahat ng ating mga kahinaan, lahat ng ating mga damdamin na tayo ay nanghihina minsan nang dahil sa matinding pinagdadaanan natin. Pero makakaya mo yan, hindi dahil sa sarili mong lakas, kundi dahil sa nagtiwala ka sa lakas at sa kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. My grace is all you need. Yes, people of God, sometimes yun lang naman pala talaga ang kailangan natin. The grace of God. The grace of God is all you need. My power works best in weaknesses. Our weaknesses is not the end of our story. Yung mga trials na yan, yung mga problems na yan, na minsan ay yun ang nagiging kahinaan natin. Na minsan ay pinupull out tayo ng mga ganitong karanasan sa presensya ng Panginoon. Pero hindi na ngayon, people of God. Kasi yung mga trials and problems, yung mga kahinaan natin sa buhay, ay hindi yan ang katapusan ng bawat isa sa atin. Bagkus diyan tayo patatagin ng ating Panginoon. Diyan tayo pagtitibayin ng ating Panginoon. Diyan lalo i-develop ng Holy Spirit sa atin yung lakas ng loob upang harapin ang mga bagay na yan. When we admit we cannot do it alone, God's power begins to work in us. Ang mahalaga lang naman, kapag humaharap tayo sa mga pagsubok at sa mga problema, ay marinig ni Lord sa ating mga labi yung salitang, "Lord, I need you. Lord, I need you." No, si Peter ay nagkaroon ng fear sa puso niya at unti-unti siyang lumubo. Si Peter ay sumigaw, "Jesus, help me." Hallelujah. So si Peter ay tinulungan ng ating Panginoon. Tinulungan ni Lord si Peter nung siya'y palubog na. Kung ang pakiramdam mo today, yung family mo ay palubog na, or isa sa mga miyembro ng pamilya mo ay parang nararamdaman niya na siya'y palubog na, no, huwag mong isipin yon dahil kaya kang iahon ng Panginoon sa iyong kinalalagyan today. Kung ikaw ay nadapa, ibabangon kang muli ng ating Panginoon. Kung ikaw ay nanghina, maaari ka pang palakasin ng ating Panginoon. Kung ikaw ay nawalan, pwede ka uli na magkaroon. Huwag ka lang mawalan ng pag-asa dahil ang Diyos ay hindi kanya iiwan, lalo na sa kanyang mga sitwasyon. Kung ang tao ay nagagawa niyang iwan ang kanyang kaibigan o ang kanyang pamilya ng dahil sa mga pangit na sitwasyon, hindi ganon ang Diyos. Magtiwala ka lang sa ating Panginoon. Tutulungan ka ng Lord, papalakasin ka muli. Yung nawala, pwede ulit ni Lord na ibalik sa iyo. Yung nawala, pwede ulit ni Lord
na ibalik na mas maayos, mas maganda, at mas mainam. So people of God, faith grows when we stop depending on ourselves and start depending on Christ. Pray before you panic. Mag-pray ka. Lumapit ka kay Lord. Trust God's grace more than your own ability. Let every weaknesses lead you closer to Jesus. Ito yung sinasabi ni Paul. Hayaan mo na yung mga kahinaan natin ay lalo pang magamit natin upang tayo ay patuloy na magtiwala sa ating Panginoong Yesus. Every time na kahinaan mo ay kumakatok sa iyo, lumapit ka kay Lord. Sabihin mo kay Lord yung mga kahinaan dahil bago mo man sabihin yan, alam na ng ating Panginoon. God's strength is revealed in surrendered lives. Kapag kaabuhay natin ay fully surrendered sa ating Panginoon, doon nahahayag ang mga kalakasan, kapangyarihan at himala ng ating Panginoon. And number 3, people of God, build a Christ-like character every day. Every day, build Christ-like character. Never lose hope, people of God. Bagkos, pag may problema, kapag mayroong trials, hallelujah, build Christ-like character in your life. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Ito yung fruit of the Spirit: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. People of God, sa panahon na tayo ay mayroong mga trials and problems, mayroong mga hamon sa buhay natin, ito yung dapat makita sa atin. Yung love, dapat ang ibabaw. The joy, the peace, patience, the goodness, the faithfulness, the gentleness, and the self-control, people of God, yan dapat ang lumabas. Yan dapat ang makita sa atin sa oras na tayo ay humaharap ng mga trials and problems. Actively practicing these virtues daily, people of God, shapes a Christ-like disposition in our life. Renew your mind with Scripture. Sabi sa Romans 12 verse 2, encourages believers to be transformed by the renewing of our minds. People of God, kapag mayroong trials and problems, renew your mind. Kasi people of God, minsan, kaya ka nawawala ng pag-asa kasi ganun tayo mag-isip. Dapat lagi mong piliin ang umasa. Lagi mong piliin ang manatili doon sa hope na mayroon ka. Dahil yung hope na yan ay hindi ka dadalhin sa disappointment. Dahil yung hope na yan ay nakatalaga sa ating Panginoong Yesus. Hope grows in a heart that is continually transformed by God. As we walk with the Holy Spirit and meditate on God's Word, He produces love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Strong character is not built overnight. It is developed through daily obedience. Kaya people of God, spend time with God. Spend time every day. Allow His Word to change our thinking. Practice Christ-like attitude in your home, in your workplace, in our simbahan. Strong hope is built on strong character. Lagi nating tandaan yun, people of God. Romans 5 verse 5 says, this hope will not lead to disappointment. Yan yung hope na mayroon ka. Yan yung hope na mayroon tayo. No matter what season you are facing today, do not lose hope. God is using every trial to strengthen your faith, to build your character, to deepen your dependence on Him, and prepare you for His greater purpose. Remember, our hope is not based on our circumstances, but on God's unfailing promises. Hold on to Jesus. Trust His process. Never lose hope because God never fails those who put their hope in Him. People of God,
diyan sa ating mga tahanan. Baka mayroong isang miyembro ng family na biktima ng scam at nawala na siya ng pag-asa. Baka mayroon tayong miyembro ng pamilya na nawala ng trabaho, or kaya nalugi yung kanyang negosyo, or kaya yung kanyang ina-applyan ng trabaho ay hindi siya natanggap. Or baka yung iba sa atin ay meron pa na mga pinagdadaanan na hindi ko nabanggit. At para bagang nawawalan ka na ng pag-asa. Para bagang tinatanggap mo na lang ng dahil nga wala kang choice. Pero people of God, hindi ganon ang word ni Lord. Hindi ganon ang salita ng ating Panginoon. Anumang bagay na sinabi ng salita ng Diyos ay yun dapat ang pinanghahawakan natin. At hanggat hindi pa ito nangyayari, ay huwag tayong bibitaw. Huwag tayong bibitaw. Huwag kang mag-focus sa problems. Huwag kang mag-focus sa trials. Huwag kang mag-focus sa sitwasyon mo. Kapag sa mga ganyan sa ganyang kalagayan mo, mayroon si Lord na ginagawa. Mayroon si Lord na pinisimulan. Mayroon si Lord na piniprepare. Kaya, hold on. Hold on. Tatay, lalo na tayo mga tatay sa ating tahanan. Tayo mga tatay, I want to encourage you mga tatay, be strong. Huwag kang bibitaw sa hope na iyong pinanghahawakan. Kapag sinabi ng salita ng Panginoon sa Romans 5:5, hindi kanya dadalhin sa disappointment, bagkus dadalhin kanya sa celebration. Hallelujah. Mami, mga anak, baka mga anak hindi mo nakuha yung gusto mong grade, or baka anak hindi mo nakuha yung plano, yung gusto mong salary, please, huwag mawala ng pag-asa. Kaya today, tayo lahat ay tumayo. At sa pagtayo natin, lingunin mo yung nasa kanan mo at lingunin mo yung nasa kaliwa mo at sabihin mo sa Kanya, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Mag-hold on ka sa faith. Mag-hold on ka sa hope. Mag-hold on ka doon sa love ng ating Panginoon. Kaya people of God, sabihin mo sa kanan at sa kaliwa mo, sa miyembro ng pamilya, never lost hope. May pag-asa. May pag-asa. Kasi sabi ni Paul, we can rejoice too when we run into problems and trials. For we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength of character. And character strengthens our confident hope of salvation. And this hope will not lead to disappointment. For we know how dearly God loves us because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Wow! Hallelujah! Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat. Salamat, Lord God. Salamat sa mga bagay na pinaparanas mo sa amin. Mga bagay, mga problema, mga trials. Salamat, Lord, dahil may trials. Salamat, Lord, dahil may problema. Sa pamamagitan nito, mas nakahayag ang iyong kapangyarihan. At sa pamamagitan nito, Lord, mas nakahayag ang iyong pagmamahal. At mas nakahayag ang iyong kadakilaan sa buhay ng bawat pamilya at bawat individual. Kaya Lord, maraming salamat. Today, pinapapurihan ka namin sa mga problema na aming napagdaanan at sa mga trials na aming kinaharap. Nang dahil sa mga bagay na ito, naging matatag ang aming pananampalataya at hanggang ngayon ay nananatili kami sa iyo dahil ikaw ay Diyos na totoo at Diyos na hindi nangiiwan at Diyos na nagpapalakas sa panahon ng kahinaan. Kaya maraming salamat, Lord. I declare blessing upon blessings and favor upon favors sa lahat ng pamilya na nakasama ko today. Maraming salamat, Lord. All glory belongs to you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat. Maraming salamat, people of God. Salamat sa bawat tahanan na nakasama ko. Salamat sa mga tahanan na nagbukas sa salita at sa presensya ni Lord. Ngayon, i-enjoy naman natin ang ating pagkakaloob sa gawain ng ating Panginoon. At patuloy naman natin i-enjoy ang ating consolidation, ang ating sharing. At kung mayroon mag-share about yung parang nawala na siya ng pag-asa, take time to pray. Mag-pray kayo bilang family. And then i-enjoy natin yung ating food para sa ating physical body. Maraming salamat and God bless and we love you all.
isipin mo na lang sobrang hirap yun para kay Hannah. Kasi sa tagal-tagal mo nang pinag-pray, sa tagal-tagal mo nang iniyak kay Lord, then all of a sudden, kailangan mo palang i-sacrifice yun. Ito yung pinaka-the best ko sa akin. Ayoko tong ibigay sa'yo kasi, di ba, sa akin na to. And imagine niyo hindi lang pera yung ibinigay ni Hannah, kundi anak. Kumbaga si Hannah, wala na siyang assurance kung magkakaroon pa siya ng anak o hindi. Imagine yung situation ni Hannah na nagkaroon ka nga ng anak, ang tagal mong inantay, pero hindi mo alam kung magkakaroon ka pa ulit ng anak. Tapos ibibigay mo ulit kay Lord. Grabe, no? Pero nakakatuwa lang si Hannah kasi pinakita niya kung gaano niya kakilala si Lord at kung gaano yung puso niya para kay Lord. And hindi yun naging hadlang na, Lord, ito ibibigay ko to sa iyong anak kasi ito yung naging covenant ko sa iyo. So after ng dedication, binigay niya agad kay Eli. Then after niyang binigay kay Eli, doon na na-declare yung man of God nila ng powerful declaration. And nag-cause yun ng declaration ng man of God na mabuksan yung womb ulit ni Hannah. Ang pangalan ng anak ni Hannah ay si Samuel. Ayan. Si Prophet Samuel. And alam nyo ba anong naging resulta ng pag-sacrifice niya sa isang anak niya? Is nagkaroon siya ng 5 anak. Grabe, no? Imagine niyo kung gaano ka-powerful si God. Isa lang yung sinacrifice niya nung time niya na yun. Pero 5 yung ibinalik sa kanya ng Diyos. And today, since that this is a time of giving, ngayon ba, ano ba yung amount na dinidil sa'yo ni Lord na masasabi mong, Lord, this is my sacrifice. Lord, ito yung gusto kong ibigay sa iyo today na masasabi ko, Lord, that this is my sacrifice. And si Hannah, yun yung desire niya that time. Na, Lord, gusto ko talaga magkaroon ng anak eh. And today, baka yung kailangan lang natin is mag-sacrifice. Sabi nga ni Lord, di ba? Bakit pagdating sa usaping giving, sinabi Lord that test me on this. Kasi ang itetest talaga ni Lord sa'yo is your trust kay Lord. Not your, di ba, your finance. Kasi lahat naman tayo, hindi tayo pinagkukulang ni Lord. But ano ba yung masasabi mo that, Lord, this is what I call sacrifice. And today, maybe, ang kailangan mo lang is a man of God na mag-declare sa'yo. Ano yung time na nabuksan ulit yung womb ni Hannah ng 5 pang anak? Yun yung time na nag-declare yung man of God niya, which is si Eli. So today, pwede ba tayong tumayo at ipag-pray natin yung mga kaloob nyo? Lagi kong naaalala yung sinabi ni Mami Kate sa ating pastora na sa giving natin, gusto ko na i-challenge kayo that mag-pray kayo today kay Lord. And Lord, this is the amount na gusto kong i-sacrifice sa'yo, katulad kay Hannah. And mag-desire kayo today na, Lord, si Hannah nag-desire ng anak. Ngayon, Lord, magde-desire ako ng ganito. Ayan. Amen? So, iba-iba man yung season ng life natin. Iba-iba man yung dinedesire ng life natin. But I know na kapag nag-sacrifice ka today, naniniwala ako na diringgin ka ni Lord. Because God knows your heart. Pwede ba nating itaas yung kaloob natin today at ipag-pray natin kay Lord? Lord, maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng meron kami, lahat ng ito, Lord, ay galing sa iyo. Kay Lord, this is my sacrifice. And we believe, Lord, we believe, God, na ito, Panginoon, ay dodoblehin mo pa. Lord, ang ibinibigay namin sa iyo is not only the money, Lord, but we are giving our full trust to you, O God. Lord, ang bawat isa sa amin ay merong dinedesire today. But we know, Lord, na ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, ay ibibigay mo sa tamang panahon, Lord. And Lord, salamat dahil sa mga offering na kaloob ng iyong anak, Panginoon, ay ibubuhos mo sa kanila, Lord, ang pagpapala na nanggagaling, Panginoon, sa iyo. Ang pagpapala, Panginoon, na hindi mawawala sila, Panginoon, sa presence mo, Lord. Lord, maraming salamat. At Lord, ang aming dalangin sa matamis na pangalan mong Jesus. Amen and amen.